Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buhadlaw sang Lunes, Setyembre 22, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa aton mga balantayan kag mainit nga Pangulong dinalay. Pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo nagdeklara sang suspension sang in-person classes subong nga Setyembre 22. Klase sa preschool top senior high school sa Talisay City kag iban pang lugar sa Negros suspendido man. Antique Emergency Operation Center ginpasaka sa blue alert status bilang pagpanghanda sa epekto sang malain nga panahon. DSWD Field Office 6 may naka-preposition nga ready to eat food kag non-food items bilang augmentation sa mga maapektuhan nga LGU bangod sang bagyong Nando. Kag trillion peso march sa Western Visayas. Generally peaceful suno sa Police Regional Office 6. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nga mga banwa sa probinsya sa Iloilo nagdeklara sang suspension sang in-person classes subong adlaw Setyembre 22. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni Marian Grace Serranieta. Nagdeklara sa suspensyon sa face-to-face classes ang Lunes, Setyembre 22, ang pila ka mga lokal na panguluhan sa probinsya sa Iloilo. Ang mga nagdeklara sa suspensyon sa in-person classes sa tanan nga level among banwa sa Leon, Saraga, Tugbawan, Oton, Lagit man ang Badyangan, Tubungan, Kalinog, Haniway, New Lucena, Igbaras, Maasin, Nina, Barotac Viejo, Barotac Nuevo, Banate, Dueñas, Lagit man ang Kapatuan, San Miguel, Anilaw, Gimbal, Concepcion, San Enrique, San Joaquin, San Dionisio kag ang Sara. May suspensyon naman sa in-person classes sa Banwa sa Pototan halin sa kindergarten to high school, sa Banwa sa Leganes halin preschool to senior high school, kag sa Padilla halin preschool to senior high school. Ang suspensyon ang gindeklara sa mga local chief executive. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Serranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa probinsya sa Antique, pila ka klase sa kabanwahanan ang gin-suspended man. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turichan. Dala ang Antique sa listahan sa mga wala sang klase sa tanan nga level kag trabaho sa mga opisina sang gobyerno sa adlaw sang Lunes, Setyembre 22. Inisanting sa ginpagwa ang Memorandum Circular sa Malacanang kag ginpirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang suspensyon pangaman sa malaing nga tiempo dala sang Super Typhoon Nando kagabagat sa pungsod. Sa piyak sini padayon naman ang operasyon sa mga ahensya na may essential services kaangay sa ikaayong lawas, seguridad, kag disaster response. Inapangabayan tanan niya maghalong likawan ng mga peligrosong lugar kag magpabiling nakatutok sa mga opisyal na abiso sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Antique Emergency Operation Center ginpasaka sa blue alert status bilang pagpanghanda sa epekto sa
malain nga panahon. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa sinabalita si Hope Turuchan. Ginpasaka sa Blue Alert ang status ng Emergency Operations Center sa Antique bilang pagpanghanda sa posible epekto sang bagyong Nando. Kadungan sini ginabisuhan ng mga EOC sa mga kabaranggayan kag banwa sa Antique nga magpatuman man sang parehong status para masiguro ang mataas nga level sang pagpanghanda kag koordinasyon sa probinsya. Ginapaalerto naman ang mga nag-aistar sa mga landslide kag flood-prone areas samtang ginapangabay ang mga mangingisda nga likawan anay ang pagpalawod bangod sa habagat. Ginahingi man sang PDRRMO ang publiko nga hindi anay magbiyahe kung hindi man importante. Umpisa sang aga sang Setyembre 21 ang Antique naka-eksperyensya sang pag-ulan-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. USWD Field Office 6 may naka-preposition na ready-to-eat food, non-food items bilang augmentation sa mga mapektuhan ng LGU bangod sa Bagyo Nando. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pabalita ni Marian Ray Serenieta. May naka-preposition nga ready-to-eat food items kag food kag non-food items ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga handa i-augment sa mga kinahanglan nga LGU nga apektado sa bagyo. May naka-preposition nga family food packs ang Regional Office, balor masobra sa 82 million pesos. Ready-to-eat food items, balor masobra sa 5.6 milyones pesos. Non-food items, balor masobra sa 26.3 million pesos. Kag standby fund nga masobra sa 2.7 milyones pesos. Nagpasalig ang ahensya nga preparado ini sa pagresponde sa mga kinahanglan nga LGU. Gimandoan na ang tanang quick response team sa DSWD6 nga mag-coordinate sa local social welfare and development offices para sa geomic reporting, pati man sa family food packs kag non-food items provision, kag sa kinahanglanon nga camp coordination and camp management internally displaced persons protection. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Trillion peso march sa bilog nga Western Visayas, generally peaceful, sunod sa Police Regional Office 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Taros. Masaway nga natapos ang tanan nga protesta kontra korupsyon sa Western Visayas. Sunod sa Police Regional Office 6, wala sang insidente nga narecord ang kapulisan nga nagkatublag sa mga pagprotesta. Sa monitoring sa PRO6 naglabot sa 12 ka rally, ang ginpatigaan sa riyon nga may 1,000 ka partisipante. Ang Police Regional Office 6 may hinimo nga koordinasyon sa mga lokal nga panguluhan, stakeholders at force multipliers ang epektibo nga mapatuman ang security measures nga ginalakipan sa crowd control and deployments and civil disturbance management units. Yung panugyanan ng kapulisan na ipatuman ang maximum tolerance kay respetuhon ang kinamatarong sa mga protesters. Sunod kay PRO6 Director Josefino Ligan, ang operasyon sa kapulisan kay mga pumuluyo nga naging responsable sa ilang pagrally ang naging rason para sa matawhay nga kaibatan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, 3,000 nagupod sa ginhiwat nga trilyon peso march sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Serenieta. Naglabuot sa kapin 3,000 ka individual ang nag-upod sa ginhiwat nga trillion peso march sa syudad sang Iloilo sang Setyembre 21. Nagmarcha ang grupo sa mga kaparian, estudyante, businessmen, religious groups, drivers, pamatanoon kag iban pa halin sa Haro Plaza kag UPV Iloilo City padulong sa Capitol Grounds las 3 sang hapon. Ginapakigbato sa nag-upod sa trillion peso march ang pagpalabat sa mga kurap nga nagapang-abuso sang kwarta sang pumuluyo. Sa bahin sa simbahan, mismo si Archbishop Medifil Billones ang Archdiocese of Haro ang nagpanguna sa marcha. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Police Office wala sa may na-record nga major incident sa natapos nga 1 trillion peso march. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sa balita. Wala sa may na-record nga major incident ang Iloilo City Police Office o ICPO may kaangtaran sa giniwat ka trillion peso march sa syudad sang Iloilo. Sandig sa reports kag assessment sang City Tactical and Operations Center halin sa isa aga tutugla sa isa gabi sang Setyembre 21,
wala sa major incident may kaangtanan sa ginhiwat nga public demonstration. Yara sa kapin 3,000 ang nagbuylog sa Manilo nga rally halin sa Haro Plaza kag UPV Iloilo City Campus padulo sa Iloilo Provincial Capital para sa programa nga nagapanawago na tungkol sa anomalya sa flood control project kag issue sang korupsyon. Pahayag sa ICPO nga ang malinong kag matawhay nga sitwasyon ang bangod sa epektibo nga deployment sa security measures, close coordination sa organizers kag kooperasyon sa mga nagtambong. Gindayaw naman ni ICPO Director Police Colonel Kim Ligada ang disiplina nga ginpakita sang tumalambong kag sa Civil Disturbance Management Team kag ICPO personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Protesta kontra korupsyon sa siyudad sang Bacolod ang nangin matawhay sunod naman sa Bacolod City Police Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Naging Carlos. masauhay ang mga protesta kontra korupsyon sa Bacolod City. So kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joros T. Coronica, masobra 3,000 nga rallyista ang nagpartisipar sa nagkalain-laing nga lugar sa syudad agad magpabutyag sa ilang mga sentimiento. Mga pamatanon, ordinaryo nga pumuluyo kag mga progresibo nga grupo ang nagupod sa protesta. Ginasigahom sa mga pumuluyo nga mapasabat ang tarangan at abuso sa kwarta sa gobyerno nga kuntani para sa mga pumuluyo. Sa pagbantay sa BCPO, wala sa nubatod ng incident ang kapulisan nga nakatublag sa mga pagprotesta. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Issue sa Aganan flyover na dala sa trilyon na march kontra korupsyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang paligid. Ginapanawagan sa pila ka riders na nagprotesta sa trillion peso march. Natagaan talupangon ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa Aganan flyover sa Pavia, Iloilo. Hindi bangod wala pa ini matapos tugtog subong kang naghatag huol sa mga motorista kag commuters. Imbis nga steel bridge gitawag sa mga rallyista nga steel bridge ang proyekto. Ginapangabay sa mga riders kay Presidente Marcos nga aksyonan ang problema. Tuig 2020 ginumpisahan ang Aganan flyover sa Pavia, Iloilo apang tugtog subong wala pa ini matapos. 800 milyones pesos ang pondo na ginpain sa gobyerno para sa proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dapat masintensyahan na sang matuod ang mga nag-abuso sa kwarta sang pumuluyo. Ini ang suno kay Anay Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Arañeta. Dapat masintensyahan na ang mga nagpang-abuso sa kwarta sang pumuluyo. Ini ang panawago ni Anay Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga isa sa mga nagupod sa giniwat na trilyon peso march sa September 21 sa syudad. Pahayag ni Ganzon nga ang iya pag-upod sa trilyon peso march para ipabutya nga wala sang lugar para sa korupsyon sa pungsod. Dugang payagpas ang Anay Vice Alcalde nga isa siya sa mga nagaduso sang good governance kag sunod sa iya, intact ang iya integridad sang yara paini sa politika. Panawago ni Ganzon nga tiuna para ipakita ang pagsuporta sa mga kausa kag ipakita man nga wala na uyunan ang lapnagon nga korupsyon. Wala, dapat naman din yan ang gusto. Para sa pumuluyo, maluwi na. Pero wala na sa lugar na ginawasan. Dito yung tayo kasilos, sino ko nakisilos. Kung nga dapat ginawasan ang sarado, dapat makita silang hindi nakasama. Nabatian ang kabayisang pahayag ni Anay Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Valor 57 milyones pesos sang smuggled cigarettes na kumpiska sa Police Regional Office 6 kag BIR sa isa ka checkpoint sa probinsya sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa palita ni Paul Tarosa. Nakumpiska sa ngitingog na pwersa sa Police Regional Office 6 sa Bureau of Internal Revenue ang 3 truck na may karga ng smuggled na sigarilyo na nagkabalong sa 57 milyones pesos sa ginpatilay na checkpoint sa Barangay Poblacion, Belison, Antique. Arestado sa operasyon ang 3 ka-drivers ng trucks kag 4 na helper. Ang operasyon resulta sa 3 ka-adlaw surveillance katapos nakabatol sa impormasyon ang mga otoridad halin sa isa ka-confidential informant na sa pagbiyahe sa mga gindalang na sigarilyo. Sumunod sa investigasyon, halin pa sa Zamboanga City ang mga kontrabando
kag plano nga ibaligya sa Iloilo kag Negros Occidental. Naglabot sa 1,142 boxes kung masobra tuwa sa milyon ka pakete sang lain-lain nga brand sa sigarilyo na kumpiska sa kapulisan kag BIR. Sa subong yara na sa kustudiya sa Bilison Municipal Police Station ang manadakpan, samtang ang managkumpiska nga sigarilyo yara na sa BIR para sa nagkaigo ang disposisyon. Suno kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino D. Ligan, prioridad sa kapulisan nga protektahan ng income sa gobyerno kag pokano ng mga smuggling network. Din pa siguro sa PRO6 tawag ng BIR nga para yun na mapaskog ang kampanya kontra sa smuggling sa bilog ng Western Visayas agad na pasabat ang mga nagalapas sa layi. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Tourism Region 6 ginapaaligmat ang mga turista sa Bagyo Nando. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Hope Turichan, Pinapaaligmat sa Department of Tourism Western Visayas sa mga turista sa Bagyong Nando. Sa public advisory kinabisuhan sa regional office ang mga incoming kag outgoing tourist na mag-monitor sa lakat sang panahon pinaagi sa pag-asa. Magpakig-angot sa mga LGU, Tourism Office kag mga DOT accredited establishment sa mga plano sa pagbiyahe, ka mag-contact sa mga airline, ferry operators, hotels kag transport providers kung may pagbag-o sa schedule o kung kanselasyon. Inathag sa DOT nga importante ang temprano nga pagpanghanda kag koordinasyon para masiguro ang safety kag makalikaw sa mga huol sa bakasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. mga kamilyon ka pesos nga balor sang shabu na kumpiska sa bypass operation sa Banwa sang Concepcion. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa, Naglabot sa 730 grams ang shabu na kabalor sa kapin 5 milyones pesos ang kumpiska sang Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit sa ginpatigan nga bypass operation sa NHA Village, Barangay Bakawan Sur, Concepcion, Iloilo. Arestado sa kapulisan ang subject sa operasyon ng si alias Budoy, 43 anyos, ug residente sa Maray Bulaqueña, Estancia, Iloilo. Ang suspect na nakip sa IPPO-PDU watchlist na nakukman sa kapulisan ang mga kaugnanan niya sa pagduso nga sa may alias K, 25 anyos, ug isa ka minor de edad. Ang operasyon resulta sa masobra sa katuigong monitoring matapos makabaton sa report ng kapulisan halin sa mga pumuduyo. Sa monitoring sa kapulisan, sa Metro Manila sila nagakuha sa drug supply kag ginabaliga sa Northern Iloilo kag Capiz. Ang mga nadakpan nangyari na sa kustudiya sa Concepcion Municipal Police Station. Samtang ang minor de edad nangyari naman sa Concepcion Municipal Social Welfare and Development Office. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nakatipon sang 312 kasakos ang plastic waste. Masobra sa kalibo ka mga Ilonggo nga nagupod sa giniwat na coastal cleanup sa Barangay Kalumpang, Molo sang Sabado. Ang aktibidad ang gintiguluhan Let's Clean Up Philippines 2025 nga ginpangunahan sang Proyekto Volunteers Network Incorporated, katuyuan sang LCUP nga matagan sang malawigon nga solusyon ang problema sa plastic pollution. Sandig sa datos sang grupo, nagdangat sa masobra 2,200 ka kilo kon halos 22,000 ka bilog nga plastic waste ang nakolekta sa bilog nga adlaw nga aktibidad. Kaupod sa organisasyon sa paghiwat sang LCUP ang sangguniang barangay kag sangguniang kabataan sang Kalumpang, Rotary Club of Iloilo, Green Empowered Alliance kag kapin 80 ka partners gikan sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka mga rebelde patay sa enkwentro sang militar kag NPA sa Tapas, Kapili. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, tayong duha ka miyembro sa New People's Army sa enkwentro sa tuwa sa militar kag rebelde nga komunista sa Barangay Katipunan, Tapas, Capiz. Naka-enkwentro sa gitingog nga puwersa sa 82nd, 61st, and 12th Infantry Battalions ang mga nabiling nga miyembro sa Kabiteng Rion Panay matapos ang reklamo sa mga pumuloy nga nagapangilkel kag nagapamahog ang mga NPA. Na-recover sa encounter site ng 3 ka matag-as nga kalibre sa armas, explosives, bala kag personal nga gamit. Padayon ang 301st Infantry Brigade sa pagbantay kag bagatang proteksyon sa mga komunidad kag pursigido nga lagson ang nabiling nga mga rebelde sa isla sang Panay. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. pagpatuman sang work suspension ng Iloilo Provincial Capital sugod alauna
subong nga hapon Setyembre 22 bilang pagupod sa selebrasyon sa ika-33 nga National Family Week kag kainang pamilya Mahalaga Day. Sunod sa Kapitolyo, kuwaon nga tion ang suspensyon agad makapahuway kag makaangkon sang quality moments kaupod ang ila mga pamilya. Radyo Pilipinas, report. Liwat na ginsulod sa tubig ang pila ka mga puluyan sa barangay Biak na Bato, La Castillana, Negros Occidental. Ini kasunod sa malawi nga pagulan nga nag-anod sa mga volcanic sediments halin sa Bulkan Kanlaon nga nangin kabangdana naman sa pag-awas ng tubig sa creek sa barangay. Madumduman nga naghiwat sang clearing operation ang Negros Occidental Provincial Government sa nagligad nga inadlaw para kuhaon ng mga natipon nga bato kag duta gikan sa bulkan nga ginatudlo rason naman sa masaming pagbaha sa lugar. Ang pagbubo sa ulan ang padayon pa gipabaskog kasunod sa naeksperyensyahan nga habagat kag bagyong Nando. Radyo Pilipinas, report. Ang katapusan nga simana sa Setyembre, tagsa ka tuig ang gindeklara nga Family Week sa idalom sa Proclamation number 60 series of 1992 samtang ikapat nga Lunes naman sa Setyembre sang tagsa ka tuig ang gindeklara nga kainang Pamilya Mahalaga Day sa idalom sa Proclamation number 326 series of 2012. Ginpalipot sa Malacañang ang oras ng pagtrabaho sa mga talatapan kag departamento sa estado subong adlaw Lunes Setyembre 22. Agod nga makapartisipar ang mga empleyado sa gobyerno sa tuigan nga pag-obserba sa ika-33 nga simana sang pamilya kag kainang Pamilya Mahalaga Day. Ang trabaho sa mga opisina sang gobyerno sa idalom sang ehekutibo pagasuspindihon sugod alauna sa hapon sa Setyembre 22 suno sa Memorandum Circular 96 nga ginpirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sang nagligad nga Biyernes. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:25 sa Radyo Pilipinas. Kagi niya nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong nga adlaw sang Lunes September 22, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Sir TJ Ganzon nga nagaupod sa aton siniya nga pagpangalagad subong nga aga. Kita karon sa Iloilo Morning Program. Kada aga kuno ginlabang inyo alagad ang inyo tagbalita Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.